Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Unang-una sa lahat, tawagin niyo po ako sa pangalang Hermano. Nagkamuwang at lumaki sa isang baryo na matatagpuan sa Banate, Iloilo. Sa side ng lola ko ay meron po silang mga lahing albularyo at si lola ay merong kaunting kakayahan na makaramdam at makakita ng mga bagay na may kaugnayan sa kababalagan. Masasabi ko naman na meron din po ako nang dahil mula pagkabata ay meron akong mga nararamdamang kakaiba sa aking paligid. Nakakakita ako ng mga anino at minsan mga nasa anyong tao. Subalit sinasabi ng sarili ko na hindi sila normal. Ilang beses na rin po akong nakakita ng multo. Pero itong karanasang ibabahagi ko sa inyo ay ang isa sa pinaka nakakatakot sa lahat ng naranasan ko. Nangyari po ito sa Dueñas, Iloilo, sa lugar ng aking pinsan. Buwan ng Agosto, taong 1997. Isang umaga ay pumunta ako doon sa kanilang bahay nang dahil kaarawan niya sa araw na ito. Meron ako mga dalang isda. Maliban dito ay meron ding mga alimasan at malalaki pang mga ito. Si tatay po kasi isang mangingisda at meron po kaming bangka sa mga panahong iyon. Pagkarating ko sa bahay ng aking pinsan, ay nakita kong abala sila ng kanyang kasintahan sa pagluluto ng mga pagkain. Nako, sigurado na marami kayong mga bisita ano? Sabi ko sa mga ito. Ay nako, hindi. Tayo-tayo lang din naman dito. At dito ka na matulog. Siguradong lalasingin ka ng pinsan mo. Sabi ng kasintahan ng aking pinsan na tawagin na lang nating Maria. Nako, hindi. Uuwi ako mamayang hapon. Ang lapit ng Banate. Sabi ko naman. Huwag ka nang umuwi. Wala ka rin namang pasok bukas. Linggo. Dito ka na matulog. Minsan lang naman to. Hindi ba? Sagot naman ng aking pinsan at wala po akong magawa. Napapayag ako ng dalawa. O sige na nga. Pero maaga pa akong aalis bukas. Sagot ko na lamang. Tumulong naman po ako sa mga gawain at bandang 9:00 ng umaga ay meron nang dumating na mga bisita. Mga kasama nito sa trabaho ng aking pinsan at tamang-tama na nakahanda na rin ng mga pagkain. Ito po kasing pinsan ko, kung magpakain ay parang kapistahan. Ganito po talaga siya noon pa man, kahit magpahanggang ngayon. May kaya kasi sa buhay ang kanyang mga magulang, lalo ng kanyang nanay, asawa ng aking tiyo. Ito nga po palang relasyon nila ni Maria ay mag-iisang taon pa lamang sa mga panahong ito. Pero nang dahil nakapagpatayo ng bahay ang aking pinsan sa murang edad, ay doon na rin siya tumira.
Bandang 11:00 ng tanghali ay nagsidatingan pa ang kanilang mga kakilala. Ang dami. At dito ko po nakita na talagang maraming mga kaibigan ng aking pinsan. At nang dahil 3 lang kaming magkasangga, ginawa kong lahat para mapagaan ang mga trabaho. Aking inasikaso mga bisita. Bandang 2:00 ng hapon ay tapos ko ng hugasan ng lahat ng pinagkainan. Sina Insan at Maria ay tumambay na doon sa isang mesa at nakipag-inuman sa kanilang mga kaibigan. Ako naman ay humingi ng pahintulot sa aking pinsan na magpapahinga muna sa likod ng bahay kasi merong duyan doon. Itong duyan na gawa noon sa ratan, kaya naman naisipan kong doon magpahinga. Sa tapat naman po ng duyan na ito ay merong isang malaking puno. At kung lalabas ka man sa kusina, ay hindi mo agad makikita ang duyan, maliban na lang kung pupuntahan mo ito. Kumbaga, natatakpan po ng puno ang duyan. Hindi po alam ni Maria na nandoon ako nang dahil yung pinsan ko lang ang aking sinabihan. Nung nasa bingit na ako ng aking pagtulog, ay biglang nanindig ang aking mga balahibo. Uminit ang aking katawan at hindi po ako mapakali. Yung pakiramdam na parang may dumating na hindi kaaya-aya. Hanggang sa pinagpawisan na po ako, kaya naman naisipan kong bumangon at umupo na lamang. Hindi naman nagtagal ay meron akong nakitang matanda at ale na galing sa gilid ng bahay. Nag-uusap ang mga ito at saka dahan-dahan silang naglakad patungo sa tapat mismo ng puno na siyang nasa tapat din ng duyan na kung saan ako naroroon. Nag-uusap ang mga ito at dinig na dinig ko kung ano ang kanilang pinag-usapan. Hindi naman nagtagal ay dumating si Maria at kinausap ang ali at ang matanda. Dito ko nalaman na yung matanda ay ang kanyang lola sapagkat tinawag niya itong La at ang ali ay ang kanyang nanay. May laman na ba yung tiyan mo? Tanong ng matanda kay Maria. Hindi pa po ako sigurado, La. Sagot naman ni Maria. Bilisan mo. Nang sa ganon, ay makuha agad natin ang bata at ang kanyang ari-arian. Kami nang bahala sa kanya. Sagot naman ng matanda. At dito na ako napailing. Bilis-bilisan mo, Maria. Gawin mong lahat para mapaamoy ang kasintahan mo. Nandito kami. Gagawin namin ang lahat nang sa ganun ni manatiling pagtingin niya sa iyo. Wag na wag mo lang sasabihin kung saan tayo nakatira. Kami lang pupunta dito. Sabi naman ng nanay ni Maria. Sabi ko naman sa isip ko, mukhang may pinaplanong hindi maganda si Maria sa aking pinsan at sa magiging anak nito. Malakas ang kutob ko na meron silang gagawing hindi maganda. At Sir Chris, talagang mabigat ang pakiramdam ko sa mga sandaling ito. Tila ba meron akong pinapasan? Hindi talaga magandang ihip ng hangin. Maalinsangan na rin at hindi po ako mapakali. May duyan pala dito. Tanong ng ina ni Maria at nakita niya siguro mga tali. Kaya ako naman ay dali-daling humiga at nagkunwaring tulog. Sinubukan ko pang humili at nagawa ko naman. Pero sa kaloob-looban ko ay takot na ako. Mabilis pong tibok ng aking puso na tila ba hinahabol ako. Ay, nandito pala si Hermano. Narinig kong sabi ni Maria. Tulog yan. Sabi naman ng kanyang nanay. At dito na ako nagkaroon ng pagkakataon na kunwari nagising ako. Oh, Maria, nandito pala kayo.
sabi ko. Pero nakatingin lang sa akin ang lola ni Maria na para bang isang pusa na kapag titigan ka ng matagal, makukonsensya ka talaga. Para bang pinaparting niya sa'yo na alam niyang nagtutulog-tulugan lamang ako at narinig ko ang kanilang mga usapan. Parang ganun pong sitwasyon na ito. Ay sos, sumabay ka naman sa inuman. Pabirong sabi ni Maria at napilitan po akong tumayo. O sige na nga, iinom ako ng alak. Minsan lang naman to. Sabi ko ng ganun at naglakad ako papunta sa tapat ng bahay na kung saan naroroon sina Insan. At Sir Chris, hindi po ako nilubayan ng lola ni Maria. Minuminuto ay nakatingin po ito sa akin. Pero ako ay nakayuko lamang na para bang ako pang nahihiya sa mga sandaling ito. Hindi ko alam kung bakit ako takot sa kanya. Ang lakas ng kanyang aura, ang lakas ng kanyang dating. Pero mabigat yung pakiramdam ko sa kanya na tila ba meron siyang tinatagong hindi maganda. Bandang 4:00 ay sumama ang aking pakiramdam. Mainit na yung buong katawan ko at para bang nakalutang ako sa hangin. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o hindi. Basta hindi ko lang po maipaliwanag sa inyo kasi kahit ako, hindi ko maintindihan kung ano ang aking nararamdaman. Bago naman pumatak ang 5:00, ay sumasagi sa isip ko na gusto kong umuwi sa amin kasi hindi magandang kutob ko doon kina Insan. Subalit sa kabila nito, ay parang pinipigilan din ako ng aking sarili at sinasabihan na manatili nang dahil si Insan ay nag-iisa lamang doon at wala siyang ibang kamag-anak. Baka doon magpapalipas ng gabi ang nanay at lola ni Maria at baka anong gawin ng mga ito. Ang ginawa ko naman, Sir Chris, lumabas ako ng bakuran at naglakad-lakad. Kumukuha ako ng buwelo at nilalakasan ko ang aking loob at sabi ko, bakit ako magpapatinag sa lola ni Maria? Makalipas ang mahigit kalahating oras, pagkatapos ko magdasal, ay bumalik ako kina Insan. Taas noo at para bang walang kinakatakutan. Pinakita ko na hindi ako takot at sa tuwing titingin sa akin ng lola ni Maria, ay tumitingin din ako ng direkta sa kanyang mga mata. Para bang handa akong makipag-away. Bandang 7:00 ng gabi, umuwi rin naman ang lola at ng nanay ni Maria. Hindi na ako nagpaalam sa mga ito kasi alam ko ang kanilang binabalak. Hindi na rin po ako uminom ng alak nang sa ganun ay maging alerto ako. May kutob kasi akong hindi maganda sa gabing iyon. Bandang 8:00 ay nagsiuwian ng mga bisita at si Insan ay agad na nakatulog sa pagkainan. Pinuwat ko lamang ito papasok sa kanilang kwarto. Ito namang si Maria ay tumulong sa paglinis at ang lambing niya sa akin. May mga pagkakataon na parang yayakapin niya po ako. Ang galing niyang dumiskarte at kung hindi ko lang siguro nalaman ang kanilang balak, siguro nahulog na ako sa kanyang bitag. Parang gusto niya po akong kunin sa gabing iyon. Parang pagbibigyan niya ako o papaibigin niya ako. Maliban po sa maganda ito, patangkad pa, magandang pangangatawan. Maputi at mistisa at sinasabi na rin ng aking sarili na diskarte lamang niya ito nang sa ganon ay manatiling tikom ang aking bibig. At kung kakagat man ako sa kanya, syempre, mananatiling tikom din ang aking bibig at hindi ko sasabihin sa pinsan ko kung ano ang aking mga narinig. Kapalit ng hindi rin niya sasabihin na merong nangyari sa amin o ano man dyan. Basta parang ganun po ang kanyang pinapakita sa akin. At bilang lalaki, alam ko
na ito po talagang kanyang pinaplano. Pero mas wais po ako sa kanya. Hindi po ako yung tipong mabilis mahulog sa mga ganitong temptasyon. Natapos lang lahat pero hindi umepekto ang kanyang ginagawa. Padabog siyang pumasok sa kanilang kwarto at alam kong nagalit po ito. Pumasok na rin po ako sa aking kwarto at nagpahinga. Pero sabi ko, hindi ako matutulog sa gabing iyon kahit anong mangyari. Naninigurado lamang ako. Ang kutob ko na merong mangyayaring hindi maganda ay nagkatotoo. Bandang 10:00, tahimik ng paligid, nang bigla akong nakaamoy ng lana. Alam kong pamilyar kayo sa pamahid na ito at nadidinig niyo ito sa ibang mga kwento. Isa po itong